nagkanda igit-igit na ang Marcos administration nang mapanood nila ang video ng pagbisita ni Vice President Sara doon sa London at ng pagsalubong ng ating mga kababayang OFW sa kanya na kung saan kitang-kita kung paano pagkaguluhan si VP Sara. Samantalang yung isa, si Mr. President, binura at tila isinumpa na ng mga kababayan nating OFW. Ngayon, heto ang latest. Talagang hindi na napigilan ng inyong Mama Leni na aminin na talagang siya ngayon ay makabongbong Marcos na. Matapos nga noong 2022 elections, ano nga yung sabi ni Mama Leni? Yan sabi niya, number 1, sinungaling. Number 2, magnanakaw. Tapos ngayon, ano kaya ang lasa, Mama Leni, ng suka? Kaya talagang hindi na may pagkakaila ng mga loyalista at kakamping na itong si Mama Leni ay isa ng certified loyalista. Abay poring-pori si Mr. President porque nabigyan lang ng 500 million para pampaayos ng museum ng iyong asawa, Mama Leni. Heto ang video. Panoorin natin. Hinihintay natin sa SONA. Yung first part nun, yung report. Yung report ng mga nagawa ng gobyerno during the past year. Bakit parang may pakailam sa SONA? Yung second part nun, ano yung plano for the coming year? Parang ina-advance niya yung report. 2 years na lang yung administration ni President PBM. President. Interesado tayo. Marami tayong pangangailangan, pero interesado tayo ano yung may expect natin in the next 2 years. Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, meron ba? marami din yung hindi nakakaalam. Oh. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Lah. Halimbawa, yung NAGA, recipient tayo na napakaraming programa. Kinawenta niya yung sa NAGA. Halimbawa sa housing, ang dami natin nakuha from Anong maraming nagawa? Yung malaking housing problem ng NAGA. Sa buong kasi, Pilipinas ba yan, syempre, Mama yung Leni? urbanization dito, housing Hindi. pero medyo nakakahabol tayo. Sa NAGA lang. Dahil sa tulong ng... So sana, ang wish namin ng mga mayors, sana next year lalo pa siyang ma-expand. And sana, lalo na dun sa mga hirap na lugar, Oh. na sana mabigyan ng mas malaking share sa LGSF. Kasi sila talaga yung dependent sa national government support. Diyos ko po, Mama Leni, sasabihin ko sa iyo ha, ngayon pa lang, i-expand na yan ni BBM kasi pinapuri mo eh. Puring-puri mo ngayon. Ikaw ba naman nabigyan ng 500 million, hindi ba? Para dun sa pondo sa pagpapaayos ng museum ng iyong asawa na si Jessie Robredo. At hindi ko alam kung ano pa yung mga paggagamitan doon sa loob ng 500 million na yon. Ikaw ba naman, Leni, hindi ka pa mapagbigyan ni Mr. President na i-expand yung hinihiling mo? Syempre, pagbibigyan ka. Pinapuri mo na eh. Pinapuri mo ngayon. At ang sabi mo pa, hindi daw alam ng nakararami na may ginagawa ang pamahalaan ngayon. Ha? Pero grabe lang Mama Leni, napakamahal pala ng pagkain ng suka. The power of money. Ano kaya ang lasa ng suka, no? I wonder. So ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang mga litrato. So papaano na ang mga Makabayan Block? Especially si Risa Ontiveros. Kulang na lamang sabihin ni Mama Leni, safe ang Philippines, ngayong Marcos administration kesa Duterte administration, walang snatchers, hindi talamak yung pinagbabawal na gamot, walang mga adik, hindi naman totoong nagtaas ang bilihin, at hindi nagugutom ang mga Pilipino. Ay kulang na lamang sabihin yan lahat ni Leni. Abay siguro pag sinabi yan ni Leni, abay may instant 500 million ulit. So ngayon ang tawag niyo kay Mama Leni, wala nang prinsipyo. Wala nang paninindigan. Nakitang-kita naman po ng taong bayan ngayon na nangyayari sa Marcos administration. Biruin mo, yung mga taong dating nagdemandahan dahil dinaya sa eleksyon, ngayon, magkaibigan na. Ay magiging close pa yata. Naku, Mama Leni, ingat ka dyan ha. Ingat ka sa pagiging close kay Mr. President. Baka magalit yan si
First Lady. Pero I wonder no, kung ganito magsalita si Mama Lenny at talagang makikita na natin na parang kaalyado na ni Mr. President si Mama Lenny. Baka siya yung gawin na pambato ni Mr. President sa 2028 elections. Pero Mama Lenny, kung tatanungin mo ang mga eksperto sa ekonomiya para sabihin mong may nagawa ang Pangulo, wala nga kahit anong project, mas lumala pa ang mga jobless Filipino. At syempre kapag natapos na yung termino ni Mr. President, mag-iiwan ng trilyong-trilyong utang na siyang babayaran ng mga Pilipino. So ngayon, Mama Lenny, yung mga sinasabi mo about kay BBM na iyong pagpupuri ay parang babalik sa iyo ang iyong sinabi noon na number 1, si BBM ay sinungaling. So ngayon, mahuhusgahan ka ng kapwa mo kakamping ng mga pro-government, ng mga DDS, na number 1, sinungaling ka na rin kasi yung sinasabi mo ngayon about sa Marcos administration, sa mga nagawa daw di umano ng Marcos administration, ngayong termino niya ay hindi po nag-reflect sa resulta ng kinalalagyan ngayon ng sitwasyon ngayon ng Pilipinas. So matatawag na rin po na number 1, sinungaling ka na rin. So, hindi na kayo nagkaiba ni Mr. President, Mama Lenny. At syempre, talagang ngayon napatunayan. Dahil sa inyong video na ginawa ngayon, Mama Lenny, ay napatunayan na ng taong bayan na nag-iisa na lamang talaga ang opposition ngayon. Yun ay walang iba kundi si Vice President Sara, na tunay at totoong lumalaban pa rin ngayon sa korupsyon ng Marcos administration. Kayong mga pink noon na anti-Marcos, never again, ay naging never against na. At pikit mata na lamang kayo sa nangyayari ngayong korupsyon sa Marcos administration. Hindi nyo nga ma-call out at hindi ninyo mahamon ang mga senador at kongresista patungkol sa flood control scam na yan. Naninakaw ang pera ng taong bayan. Diba't kayo for accountability at for good governance? Ngayon, patunayan ninyo. Kaso, nakiisa na ang pink sa loyalista ngayon. Hinahayaan nyo ang pagnanakaw sa administrasyon na ito basta huwag lang maging bida at huwag lang maupong presidente. Ang isang Duterte na naman. Ayun po talaga ang katotohanan. Kung kayo ang tatanungin na aking manonood, certified loyalista na rin ba si Mama Lenny? Base sa inyong napanood na video. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.